Sergeant Jeziro Natividad. Nilingon kong tumawag sa akin. Si Inigo Alejos. Ang asyendero na kalalabas lang sa opisina ni Mayor Rodolfo. Nakangisi itong lumapit sa akin. Inilahad niya ang kamay. Inabot ko ito. Retirado na ako, Mr. Alejos. Nakangising sabi ko. Nagkibit balikat naman siya. By the way, natanggap mo na bang invitation na ipinadala ko para sa kasal ko? Yeah, and congratulations, Mr. Alejos. Pati ko sa kanya. Natanggap ko na kaninang umagang invitasyon na pinadala niya para sa kasal nila ng nobya niya. Nakilala ko na ang nobya niya. Maganda ito at mabait. Parang si Ivy. Sa tingin ko hindi sila nagkakalayo ng edad. Inaasahan kong pagdalo mo pare. Makakaasa ka pare. Kung may oras ka, punta ka sa hasyenda. Inuman tayo. Aya niya sa akin. Ngumisi naman ako at tumango. Sure. O sige, mauna na ako. Sasamahan ko pa si Amira sa check-up niya. Ingat pare. Nag-fist bump pa kami bago niya nilisan ang ikalawang palapag. Sumandal ako sa pader habang nakasuksok sa bulsa ang isang kamay at hawak ko naman sa isang kamay ang cellphone. Nagche-check ako ng emails. Hi, Jeez! Nilingon kong pinanggalingan ng pamilyar na boses, ang makulit na sekretary ni Mayor Rodolfo. Maris, ikaw pala. Bati ko sa kanya. Matamis na ngumiti siya sa akin at parang modelong naglalakad na lumapit sa akin. Litaw ang cleavage niya dahil bukas ang ilang botones. Litaw din ang mapuputi niyang mga hita dahil hindi man lang umabot sa kalahati ng hita niyang maiksing paldang hapit. Maganda siya at maputi pero wala siyang dating sa akin. Matagal na siyang nagpaparamdam sa akin simula pa nang manilbihan ako sa butihing mayor. Lunch naman tayo. Aya niya sa akin. Tiningnan ko ang oras sa relo ko. Eksaktong 12:00 na pala na tanghali. Sorry Maris, pero si Mayor ang kasama kong mag-lunch. Hinging pa umanhin ko sa kanya. Si Mayor naman talagang lagi kong kasama mag-lunch bilang personal bodyguard niya. Don't worry, Jeez. Pinagpaalam na kita kay Mayor Rodolfo. Sinabi kong may lunch date tayo kaya pumayag siya. Ngiting-ngiti na sabi niya at kumagat labi pa. Kumunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Sinabi mong may lunch date tayo? Bakit mo sinabi yun? Bahagya akong nainis sa ginawa niya. Ayoko sa lahat ng pinangungunahan ako. Pero mukhang hindi nakakahalata ang babae sa inis sa boses ko. Para makapag-date tayo, ano pa ba? Natatawang sabi niya. Dapat nga matagal na nangyari ang lunch date na to eh. Kaso lagi mo akong tinatanggihan. Alam mo bang ang lahat ng tao dito sa munisipyo ay pinifair tayong dalawa? Bagay na bagay daw tayo. Aniya sa nanghaakit na boses. Lumapit pa siya ng gusto sa akin at hinaplos ng daliri ang dibdib ko. Hinawakan ko ang kamay niya at ibinaba. Lumayo ako ng kaunti sa kanya. I'm sorry, Maris. Pero hindi pa rin kita mapagbibigyan. Hinging pa umanhin ko. Nawala naman ang ngiti niya at sumimangot. Na naman? Lagi mo na lang akong tinatanggihan. Pangit ba ako? Napakamot ako sa noo. No, hindi ka pangit. Yun naman pala eh. Bakit ayaw mo sa akin? Nagpapadyak pa ito. Hindi naman sa ayaw ko sa'yo, kaya lang. Kaya lang ano? Pumuntong hininga ako. May girlfriend na ako. May girlfriend ka na? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango ako. Sana lang hindi niya mahalatang nagsisinungaling ako para tigilan na niya ako. Kailan pa? Napahimas ako sa batok. Nung linggo lang. Ang bilis naman. Nakasimangot na sabi niya. O baka naman nagdadahilan ka lang. Of course not. Actually, sa bahay ko na nga siya pansamantalang nakatira ngayon eh. Sorry, Ivy. Nagli-live-in na kayo? Nanlalaki yung matang tanong niya. Napanganga na lang ako. Sinabi ko ba yun? Pero bago pa ako magsalita ay tumalikod na siya at nagmamarchang bumalik sa table niya. Napakamot na lang ako sa ulo ko. Sana lang ay tigilan na niya talaga ako. Maya-maya ay lumabas na si Mayor kasama si Danilo at ilan pang kaparehas ko ring personal bodyguard. Sumaludo pa sa akin ang dalawa. Napailing na lang ako. Jeez! Tawag sa akin ni Mayor. Mayor, lumapit ako sa kanya.
Umiiyak si Maris na lumapit sa akin. Tinanggihan mo na naman daw siya. Tumango ako at napahima sa batok at nagsumbong pa nga ang sekretary niya sa kanya. Totoo ba na may ka-live-in ka na? Hindi ko alam kung tatango ba ako o hindi. Pero pinili ko na rin tumango sa huli. Ngumiti naman si Mayor at tinapik ako sa balikat. Abay, maganda yan. Pero mas maganda kung pakasalan mo na. Hindi ka na rin bumabata. At panahon na para magkapamilya ka na. Minsan ay isama mo naman ang nobya mo sa isa sa mga event na pinupuntahan natin para makilala ko na rin siya. Kaya pala nagpaalam kang mag-uwian. Well, masaya ako para sa'yo, iho. Ngumiti na lang ako. Salamat ho, Mayor. Nginisihan naman ako nila Danilo at Alan. Pero hindi na sila nagkomento. Inilingan ko na lang sila. Mag-iisang linggo na sa bahay ko si Ivy. Mabait ang dalaga at napakasipag pa at maalaga. Kulang na nga lang subuan na niya ako sa pagkain. Kaya hindi ko rin maiwasang kiligin minsan. Nakakabading man pakinggan, pero kinikilig ako sa mga simpleng pag-aasikaso niya sa akin. Alam ko namang ginagawa niya lang yun para makabawi sa akin. At lagi na rin akong excited umuwi para makita siya. Nagpaalam ako kay Mayor na mag-uwian at hindi muna mag-stay in sa mansyon niya. Wala kasing makakasama si Ivy sa bahay sa gabi. Si Manang Sol ay hindi naman pwede dahil may asawa itong inbalido na inaalagaan. At hindi rin pwedeng hayaang mag-isa lang sa bahay si Ivy sa gabi. Baka mamaya makatunog pa ang mga masasamang loob at pasukin ang bahay ko. Pagkahatid ko kay Mayor Rodolfo sa mansyon niya, ay nagpaalam na akong umuwi. Stay in naman sina Danilo at Alan sa mansyon at binilinan ko silang kung may problema ay agad akong tawagan. Sa ngayon ay wala namang banta sa buhay ni Mayor pero mabuti na ring alerto. Pasado 9:00 na rin nang makarating ako ng Santa Martina. Dumaan muna ako sa drive-thru ng isang fast food chain para bumili ng pasalubong kay Ivy dahil paniguradong gising pa ito. Ako nang nagbukas ng gate dahil hindi ko siya pinalalabas. Mahirap na. Baka may makakita at makakilala pa sa kanya. Si Manang Sol naman ay kanina pa umuwi. Pagparada ko sa sasakyan sa garahe, ay binalikan ko ang gate para isara. Lumusot naman sa ilalim ng gate si Wifer na kumakawag ang buntot na lumapit sa akin. Hinimas-himas ko siya sa ulo. Mukhang bagong kain siya dahil putukan tiyan. Kusa na rin siyang lumayo sa akin at lumusot ulit sa ilalim ng gate palabas. Malamang ay mananahol na naman siya nang hindi kilalang dumaraan. Nangingisi at naiiling na lang ako. Binalikan ko ang binili kong pagkain sa loob ng sasakyan at pumasok na sa loob ng bahay. Tutok na tutok ang mata ni Ivy sa malaking screen habang ngumunguya ng chichirya at paminsan-minsan tumatawa. Hindi na niya siguro narinig ang sasakyan ko kaya hindi niya ako sinalubong sa pinto na gabi-gabi niyang ginagawa. Pinagmasdan ko muna siya ng ilang sandali. Nakakatuwa lang isipin na nakakangiti at nakakatawa na siya. Pagkatapos ng bangungot na naranasan niya, masaya din akong nakikitang komportable siya dito sa bahay. Tumikim ako para kunin ang atensyon niya. Hindi naman ako nabigo dahil lumingon agad siya sa gawi ko. Nanlaki ang mga mata niya at agad na tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa. Sir Jeez, nandyan na pala kayo. Pasensya na po, hindi ko po kayo napansin. Natataranta pang sabi niya na lumapit sa akin. Ngumiti naman ako at pinalis ng daliri ang mumog ng chichirya sa gilid ng labi niya. Napaigtad naman siya at siya na mismong nagpahid sa gilid ng kanyang bibig. It's okay. San galing ang chichiryang kinakain mo? Lumabas ka? Kunot noong tanong ko. Hindi po. Binili po ni Manang para sa akin. Tumangutango na lang ako. Kinabahan ako na baka lumabas siya. Inabot ko sa kanyang plastic na may lamang pagkain. Heto, para sa'yo. Po? Naku, nag-abala pa po kayo, sir. Nahihiyang sabi niya nang kuhanin ang plastic sa kamay ko. Ayos lang, para maiba naman ang kinakain mo. At saka wag ka masyado nagkakakain ng chichirya, hindi maganda sa kalusugan yan. Paalala ko sa kanya. Kumagat labi naman siya at tumango. Kumain na po ba kayo? Ipaghahain ko po kayo. Alok niya. Tapos na akong kumain, salamat. Kape po, gusto niyo po ba? Tanong niya, tumawa ako. Hindi na Ivy, baka hindi agad ako makatulog kapag uminom ako ng kape. Alam ko na. Beer na lang po. Aniya at tumalilis na papuntang kusina. Naiiling at nangingiting hinubad ko ng leather jacket
at sinampay sa armrest ng sopa at umupo. Ilang sandali pa'y bumalik na siya at may dalang beer in can na namamawis pa sa lamig. Agad niya itong inabot sa akin. Natatawang kinuha ko naman ito at binuksan. Alam mo na talaga kung anong gusto ko, no? Lagi ko pong napapansin na bago kayo matulog, umiinom kayo ng beer. Pampaantok niyo po siguro. Ani at kinuhang jacket kong nakasampay sa armrest. Tumangutango naman ako. Binuksan ko na ang beer at tinungga. Nakatayo pa rin siya at nakatingin lang sa akin na parang naghihintay ng utos. Umupo ka na. Tapusin mo na yung pinanonood mo. Kainin mo na rin yung binili ko para sa'yo habang mainit pa. Kiming ngumiti naman siya at tumango. Bumalik siya ng kusina at lumabas na dala ulit ang plastic ng fast food chain. Nilapag niya ito sa lamisitang naroon at nag-umpisa ng kumain habang nanonood. Inalok niya pa ako. Tumanggi lang ako. Sapat nang panoorin ko siyang nabubusog sa pagkaing binili ko. Ivy, aalis na ako. Mula sa pagbabacuum ay nilingon ko si Sir Gis na pababa ng hagdan. Bahagya pa akong napanganga habang pinagmamasdan siyang pababa. Lagi naman akong napapanganga tuwing umaga kapag nakikita siyang bihis na bihis, papasok sa trabaho. Para kasi siyang modelo na lumabas sa magazine o kaya Hollywood action star. Ang lakas ng dating niya sa suot niyang pantalong maong na blue na pinarisan niya ng combat shoes. Itim na v-neck t-shirt naman ang pang-itaas niya. As usual nakasabit sa neckline ng aviator niya. Namumutok din na naglalakihang muscle niya sa braso, pati na rin ang dibdib na hakab sa suot na damit. Bit-bit niyang jacket niya. Naalala ko maraming jacket sa closet niya at puro branded pa. Lahat naman ng damit niya, ultimo brief at boxer shorts niya ay branded. Pati na rin ang mga sapatos niya. Sana all na lang talaga. Ivy, untag niya sa akin. Po? Parang tangang tanong ko. Kumunot ang noo niya. Ayos ka lang? Para kang namatanda dyan. Nakangising sabi niya. Naitikom ko naman ang bibig at nahihiyang ngumiti. Pasensya na po, Sir Gis. Nakakatulala kasi ang kagwapuhan niyo eh. Para kayong Hollywood celebrity. Sabi ko na walang kakurap-kurap na tumitig sa kanya. Tumawa siya ng mahina at napahima sa batok. Napakagat-labi pa siya. Nagagwapuhan ka sa akin? Ngiting-ngiti na tanong niya. Tumango naman ako. Opo, at sa totoo lang, kayo na yata ang pinakagwapong lalaking nakita ko. Tumawa muli siya at napakamot sa ulo. Naguluhan naman ako kung bakit siya tumatawa. Baka akala niya nagjo-joke ako. Sir Gis, hindi po ako nagjo-joke ha. Totoo po yung sinabi ko. Muli siyang tumawa. Namumula na rin ang tenga niya. Medyo weirdo din pala to si Sir Gis. Tumatawa kapag pinupuri. Buti na lang gwapo siya. Napakamot na lang ako sa ulo. Fuck, binuo mo agad ang araw ko, Ivy. Mahinang usal niya nang tumigil na siya sa pagtawa. Po? Naguguluhang tanong ko. Nothing. Nakangiting iling niya. May dinukot siya sa bulsa ng pantalon sa likuran. Wallet pala niya. Binuksan niya ito at inabutan ako ng 1,000. Nagtataka naman na kinuha ko ito. Para saan po ito, Sir Gis? Pambili mo ng merienda, baka may gusto kang kainin. Pero huwag puro chichirya ha. Si Manang na rin ang pabilihin mo para hindi ka lumabas. Pang merienda lang to? 1,000? Sir Gis, parang sobra-sobra yata to pang merienda. Saka may pagkain naman po sa kusina eh. Ani ko at binalik sa kanyang pera pero binalik lang din niya ito sa kamay ko. Sige na, itabi mo na lang para kapag may gusto kang ipabili sa tindahan, may pambili ka. Wika niya at binalik sa bulsa ang wallet niya. Nag-init naman ang pisngi ko at napakagat-labi. Nakakahiya. May gusto ka bang ipabili sa akin? Para pag uwi ko mamaya, bibilhin ko. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at mabilis na umiling. Naku, wala po Sir Gis. Ayos lang po ako, wag na po kayong mag-alala. Okay, ako na lang bahala. Tumingin siya sa relo. Alis na ako. Mag-iingat ka dito ha, wag kang lalabas. At kapag may nag-doorbell sa labas, hayaan mo lang. Bilin niya sa akin. Kagat-labing tumango naman ako. Ilang sandali munang nakatingin lang siya sa akin. Parang may gusto pa siyang sabihin. Pero tumalikod lang siya at lumabas na.
Sinundan ko siya hanggang sa pintuan. Binuksan niya muna ang gate. Pumalik siya sa sasakyan at binuhay na ang makina at iniatras palabas ng gate. Lumabas muli siya ng sasakyan niya at sinarado ang gate. Tumingin muna siya sa akin. Nginitian ko siya at kinawayan. Ngumiti din siya. Nang mawala ng sasakyan niya sa paningin ko, ay sinarado ko na ang pinto. Mag-isa na lang akong naiwan dito sa bahay niya. Si Manang Sol ay nasa palengke. Tiningnan ko ang perang nasa kamay ko. Napangiti ako. Isinuksok ko lang ito sa bulsa ko at itinuloy ang naudlot na pagbabacuum. Nang matapos ako't wala pa rin si Manang Sol, ay naupo na lang ako sa sopa habang hinihintay siya. Bumuntong hininga ako't nangalumbaba. Miss ko na sa amin. Lalo na sa tindahan. Miss ko na si Tina at Christy. Maging ang masungit na si Kaene. Kamusta na kaya sila? Sigurado nagtataka din sila kung bakit bigla na lang akong hindi pumasok nang walang paalam. Baka nga hinahanap na rin nila ako. May number ako ni Tina na nakasulat sa maliit kong notebook. Sana pala, kinabisado ko.